link yung pinasa ni Addictus West, di ko mabubuksan. O, eto ho. Kaya ang nagdetalye kung Oh, yung sa mga flood control ho, mga bossing. At dito may sinasabi, binubuko ho yung mga diskaya, mga kababayan, kung magkano talaga ang kita nila. Hindi daw totoo, yung 2 to 3% lang ang nakukuha nila. At pagka maganda daw yung proyekto, ibigay daw kay congressman. At may ibinuko pa dito, abangan nyo ho, mga kababayan. Kaya pala, willing-willing yung mga congressman daw ho. No, kaya pala willing-willing yung mga congressman daw ho, mga bossing, na sa Diskaya pumunta ay may pa-advance daw. Pakinggan nyo ho. Oh. sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sabwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang nagdetalye kung paano ito nangyayari. Ayan. No. Sabi ni Ai Chang, sinungaling naman yung mag-asawa na yan. May crocodile sa ilalim. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakita mga maleta nila ron sa office nila, talagang nakalinyang mga maleta. Grabe, mga maleta. Ano daw ang laman ng mga nakalinyang maleta na yon? Hand carry maleta na yun daw ang Hand carry. Hindi, ito ho kasing itong kwarto na pinagbablagan ko ho, mga bossing. Ayan, may kama dito sa gilid. Tapos, namin to, storage namin to eh. Tapos, ilang maleta. Hindi ko mapakita eh. Layo eh. Ibig sabihin, mga 2 ruler ang taas, mga ganyan. 2 ruler ang taas, yung binabanggit na maleta, pang hand carry, tapos ganyan kalapad. Tapos ganyan kakapal. Puno daw ng pera yun. lagayan ng pera para sa mga congressman. Maximum daw nun eh. Para sa mga congressman. Biruin mo, ako mga bossing, nakahawak na po ako ng 1 million eh. No, natagi 1,000. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro 2 ganyan no. 1, 2, hindi. Manipis, 1, 2, 3. Siguro ang 500,000 no, ganyan. No? Ang 1 million, mga ganyan. So, isang side lang yon. 1, 2, kaya umabot ng 20 milyones ang pwedeng ilaman o higit pa mga 30 milyones ang ilaman doon sa maleta na yun. 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ka sa akin ng kung meron ka sa akin. May ganun pa. Sabi daw ho ng mga diskaya yun mga bossing. Gusto niyang makuha. Pakilala ng congressman para nga naman, kung bigyan mo kami ng project dyan sa lugar ninyo. Kami ang bahalang titira, kami ang bahalang gagawa. No? Tapos, sabi din nito, may paunang bayad eh. May paunang bayad. No? Para sila, nako, grabe talaga. Lahat yung yung mga projects ng congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, Hindi pa sa pagbuo, kundi sa pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at nako, ito, kukonek ko ito doon sa mga politiko na tumatanggap ng mga donasyon galing doon sa mga construction company. halalan. Once na nagbigay Halalan pa lang. Sabi ko sa inyo, ganyan eh. No? Style. Sige, pupondohan ko yung kandidatura mo. Ako bahala doon sa 30 million na kandidatura mo. No? Tumakbo ka. No? Hanggang sa manalo ka. Nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. once na nagbigay ka na sa parang namuhulan ka na ron eh. Siyempre, pag nanalo, kung sino man, sabihin na natin congressman, nanalo si congressman. Kung! Ba naman yan, ako namuhunan doon sa iyong kandidatura, tapos wala man lang kami makakuha dyan sa distrito mo na proyekto. Siyempre si Kong, mahihiyan ako. Ito nga yung dahilan kung bakit ako nandito sa posisyon. Nag-abot sa akin to, nag-donate sa akin to.
Sige po, ma'am. Ako bahala sa project sa inyo. Sa election eh. Yung campaign donation mo ron eh, yun yung puhunan mo eh. Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project. At yung project mo protektado. Oo, di ba? Protektado. Eto na, sila na ang panalo sa bidding. Tapos, siyampa yung kanilang kumpanya, di ba? Sabi ni Elenita Capistrano, Diskaya po mismo iyan. Hindi si Bitoy po. Nice po, sabi. Kasi ginagaya ni Bitoy, no? Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula Jim Ratatouille. Oh, shout out, boss. Chief Amo, sir. Shout out sa iyo, boss. 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto. Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko. Yan. Ako talagang naniniwala may mga congressman, mga bossing, na nadali ho dito, mga kababayan. No? At meron ding mga senador, mga kababayan, nadali din ho dito. Naniniwala ho ako doon sa mga naririnig natin, doon sa mga nagsisiwalat eh. Bakit daw ho? Mas namayagpag sila sa mga congressman dahil nga daw po may paunang bayad na. Bago pa mai-award ang mga proyekto, sinigundahan ito ng ibang mga kontraktor na nakausap ng ABS-CBN News pero tumangging magpa-interview. Kaya siya favorite ng ano eh. Sabi nga yun sa akin, kaya ang lakas niya sa ano eh. Sa kong. Kasi advance siya magbigay. Advance. Kumbaga, hindi pa na-award sa kanila. O, meron ito para sa iyo na. Enok na putek na yan. Tatanggihan mo pa ba yun? Pipili ka pa ba ng ibang gagawa ng proyekto na yun? Di sa kanila na. Di ba? Palakihan ng ano, ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo kay Kong, susunod may project ka ulit. So, hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Oo. Wala nang konsensya pinag-uusapan yan. Totoo, wala na. No? Meron magagaling, mura. Ang gusto makatulong sa bayan. Kumita lang ng konti, hindi yung sobra-sobra. Hindi ka. Sila kukunin ko. Napaunahang bayad na kami. Base po sa kanya, di ba? Ay, nasan? Nawala na ako. Nawala si Mark Ramos. Ayan. Nagbalik ko tayo, mga bossing. Pera na lahat yan. Para sa taas. Ayon sa mga diskaya, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal na humingi at kumuha ng hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa kanila para matuloy ang kontrata. Oo, yun. 10 hanggang 25. Laki, ano? Meron tayong mga nakikita na mga joke doon sa mga, hindi ako nagkakamali, bubble gang yata yun. Tsaka yung mga kilapidol-pidol. Di ba? Sabi, magkano? Pag ikaw ang gumawa nitong kalsada nito, 1 million po. Gagawin ko na yan. Yung isa naman, 4 million naman. No? Tapos, si Bandol, 10 million sa akin. Aba, malaki naman sa inyo. Bakit naging 10 million? Congressman, sa iyo, yung 3 million. Tapos sa akin yung 3 million. Tapos yung ikaw ang gumawa yung 1 million. Tapos, malalaki yung mga kickback. Kadalasan po ako natitira na Dito, sa susunod na sasabihin, maniniwala kayo? sa amin. Minsan, pag minalas-malas, lugi. Kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag Maniniwala ho kayo doon. Kayo ang nagtrabaho, kayo ang nagpagod, tapos 2%, 3% lang. Tapos pag pumunta sa garahe nila, santambak ho yung mga luxury car. Di ba? Santambak yung luxury car, 2 to 3%, mas malaki pa yung kinita nung sinasabi nilang congressman na maabot na tinatayang 25% daw ho. Kaso hindi naman daw ho totoo. Mark, yung Nino ba topic mo, sabi ni Ricky Kapilayan, Mark, yung Nino ba, lokohin mo, lelang mong panot, sabi Diskaya. Wala nang kinita, sinungaling. sinuwerte pa, 5%. Bagay na pinabulaanan ng dating kontraktor na nakatrabaho ng mga diskaya. Based dun sa usap namin, sa 83.5, ang mapupunta sa kanya 20 million. So, hindi totoong 3%. Mga 25%. Mga
mga 25%. Actually, yung 25% na mapupunta sa kanila, biruin mo sila contractor, sila naman ang kikilos, tapos maayos naman nilang gagawin. Kung maayos, ano po, 25%. Okay lang yun. Mga bossing, ganyan naman yung mga tubo-tubo di ba? Siyempre, para kumita ka. Kaya lang, yung sasabihin mo pang 2 to 3% lang ang kinikita namin. Halata ng mamamayang Pilipino yon. Hindi pa namin Ibang-iba at saliwaho doon sa mga pinapakita nila na mga ari-arian nila. alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong, talagang kay Kong. Ayon naman sa isa pang nasa construction industry, isa pang modus ng mga malalaking kontraktor ay ang pagtitipid sa mga materyales. Yan. Yung mga bakal na ganyang katataba, no, ganyang kalalaki, ganun lang daw, parang alambre na lang daw ako ipapalit para mas mura yung mga proyekto. Sabi, Bing Budyaw, baka Mark, iyang balitang iyan dahil noon nakulungan siya, baka nabinyagan siya sa cellmate niya. No, sabi, kay Jenggoy na naman, kayo talaga ayaw yung tantanan yun. Mamaya na yun, bukas na ulit yun, no? Nakatrabaho din ni Joey ang mga diskaya dati. Sabi nila, sa shoot film wala tayong problema. Mag-picture lang tayo ng dalawa na ibabaw na 6 meter. Yung ipaputuloy Dapat ang ibabaon 6 meters. Pero daw, ang sabi nung contractor, na natin sa tray. Sabi ko, gagawin lang 3. Ibabaon yun. Hindi. Ang gagawin daw, mga bossing, 6 meters, yung 2 piraso ibabaon ng 6 meter tapos saka pipicturan. The rest is 3 meters na lang, puputulin na lang. Sabi ni Gerson Canlas, good day idol, live mo pala ito. tika po, yung po ang pinaka-pundasyon ng project. Hindi po maaari na putulin yun. Hindi ano yun, matitibag agad yun. Mababaw lang yung pundasyon no? Tipid sa materyales, sabi ni Alicia Doran. Sabahan pa natin kasi malakas po ang tubig dyan. Doon na po yun. Doon po na natigil yung usapan. Nung tinatanong ko na po na napakadelikado, wala daw problema kasi ang DP naman daw may basbas na. At saka ng mambabatas sa lugar. So hindi talaga pinakinggan si engineer. Ang kailangan is makatipid doon sa mga materyales. Nantokwa talaga. Anyway, mga kababayan, nakita niyo po yung mata ko, mapungay na ho at antok na din ho, mga bossing. Ganap na alas 10:55 dito sa aming lugar. Matutulog na ho ako. Magpapaalam na din po ako sa inyo. Maraming salamat sa 1,600 viewers na kanina 1,800 viewers tayo. Magkita-kita po tayong muli mamayang gabi po, alas 8 ng gabi diyan sa Pilipinas. Mga boss, Chip Amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating